pagkakatiwalaan. ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 2, puspusa na ang pagkilos kontra sa bantang fish kill dahil sa El Nino. AUV tumaob sa NLEX, 2 Navy personnel patay, 7 iba pa sugatan. 3 Pinoy, wagi sa Pinoy Power 3 Latin Fury sa Las Vegas. Nonito Donaire, pinabagsak sa third round ang kalabang Meksikano. Mga Pinoy, kanya-kanyang paraan ng pagdiriwang sa araw ng mga puso. Underwater renewal of vows sa mga mag-asawa patok sa Pangasinan. Pero mga presidential ball, hindi rin nagpahuli dahil Valentine's Day, panliligaw sa mga botante, tinodo. At PBB Double Up Big Winner, Melay, approve na nga ba para sa nanay ng kalab team na si Jason? Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Linggo. Magandang gabi, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagpabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Fish kill naman ang kinatatakutang maging resulta ng nararamdamang El Nino. Kaya naman puspusa na ang ginagawang pagkilos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 2 para iwasan ito. Ito'y lalot nung isang linggo lamang may naiulat ng fish kill sa Rojas City dahil sa mainit na tubig. Exclusive nagpapatrol, Jeff Canoy. Sa mga palaisdaan na ito sa San Mateo, Isabela nakabuhos ang puhunan ng pamilya ni Aling Vivian. Kaya nang tumama ang El Nino, doble ang pag-aalaga niya sa palaisdaan dahil masela ng mga isda kung mainit ang tubig. Ayaw raw nilang mangyari ang kaso ng fish kill na nangyari sa Barangay Nuesa sa Rojas City noong nakaraang linggo, dulot ng pag-init ng tubig. Yan ang buhay namin talaga, yan ang kinakabuhay namin. Kasi hindi naman kami nga nakapag-aral ng kung ano, high school graduate lang ako. Pero yun, naka-improve naman ako ng mga kabubuhay namin. Bumili na at nag-imbak ng 4 na water pump si Aling Vivian para makasigurong mayroon silang alternatibong mapagkukunan ng tubig kapag nabawasan ang supply nila. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 2, panay ang ikot sa mga palaisdaan para suriin ang kalidad at temperatura ng tubig. Mabilis ang pagbabaw ng ating mga tubig yung sa palaisdaan. Pag mababaw na ang tubig ng palaisdaan, especially sa grow out, medyo delikado na. Marami nang namamatay kasi yung oxygen is depleted na sila. Then magiging overcrowded kasi yung space magiging limited. Kasama rin ang Magat Dam sa binabantayan ng BFAR dahil dito kumukuha ng tubig ang karamihan sa mga may-ari ng mga fish farms. Critical na ang water level sa Magat Dam. Jeff Canoy, Patrol ng Pilipino, San Mateo, Isabela. Patay ang 2 miyembro ng Philippine Navy habang 7 iba pang sugatan matapos tumaob ang sinasakyan nilang FX sa North Luzon Expressway. Sa bahagi po yan ng Bulacan kanina. Nagpapatrol, Rod Macena. Nagkabuhol-buhol ang traffic sa bahaging ito ng North Luzon Expressway sa Bulacan pasado alas 3 kaninang hapon. Diretso lang, dire-diretso po, dire-diretso, huwag na po kayo tumigil. Ang dahilan, tumaob ang isang FX. Sakay nito ang 9 na miyembro ng Philippine Navy na galing ng Cavite at patungo sana ng Zambales. 2 agad na binawian ng buhay na kinilalang sina Christopher Lumaban at Marlon Baig. Sugatan naman ang 7 kasama ang nagmamaneho na si Vic Medina. Kwento ng driver sa rumesponding NLEX traffic team, nasa 80 to 90 kilometers per hour lang ang kanilang takbo nang biglang mag-overtake ang isang bus. Nung may umovertake sa kanyang basa kanan, nawalan siya ng kontrol at nagpagewang-gewang na siya. Tingnan niya, sir, bumaligtad siya. Yun lang ang nasabi ng driver kasi medyo shock pa rin yung driver. Patuloy namang ginagamot ngayon sa ospital ang 2 sundalong malubhang na sugatan at ang 5 na nagtamo ng minor injuries. Rod Macenas, Patrol ng Pilipino.
malilimutan ang pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso sa marami sa ating mga kababayan kanina. Ang mga dumayo sa mall, pinakilig na makukulay at patok na gimmick. Live mula sa Libis, Quezon City, nagpapatrol Gretchen Malalad. Bernadette, love is in the air. Literal ito ang nalanghap ng mga magsising irog ng umulan ng rose petals sa isang mall sa Quezon City. Madami namang magsising irog ang dumayo sa iba't ibang lugar na nag-aalok ng kakaibang gimmick ngayong Valentine's Day. Tuwang-tuwa ang mga nagde-date at namamasyal sa Trinoma Mall nang biglang umulan ng mga rose petals. Binagsak ito ng isang helicopter na pinaikot sa rooftop ng mall. Sinabayan din ito ng isa pang cultural show. Kabilang sa dumayo dito ang mag-asawang Joe at Nilo Apoderado na 20 taon nang walang mintis sa kanyang pag-date tuwing Araw ng Mga Puso. Nakadagdag pa sa kasiyahan ni Mrs. ang regalong sangkaterbang stuffed toy ni Mr. Mahilig talaga ako sa stuffed toys. Since nalaga pa ako, stuffed toys talaga hilig ko. Mahalaga sa buhay namin, ma'am, ang Valentine's, ma'am. Bakit? Magsasama namin ng habang buhay. Ang iba naman, group date ang gimmick. Threesome ang magbabarkadang ito na dinaan sa ice cream ang pagunita sa Araw ng Mga Puso. Yes, either sa mga bata, sa mga yapis, and sa mga oldies, Valentine's Day for everyone. Baliktad nga, you can see Earth and Heaven at the same time. Sa Eastwood Mall naman, patok ang Psychic Festival para sa mga gustong magpahula ng kapalaran nila sa pag-ibig. Itira na naman ng Philharmonic Orchestra ang mga namamasyal na mga sikat na love songs. I did buy a present for my wife. Yeah. What was it? No, it's a shirt. Did you have any Valentine message to your wife? For my wife? Yeah. I think I'll save that for later. Yeah. Isang engrandeng fireworks display naman ang tumapos sa kasiyahan. Hanggang sa mga oras na ito ay punuan pa rin ang mga restaurants dito sa Eastwood Mall. Karamihan ay nagsasaya pa sa kanilang Valentine dinner. Malapit man daw matapos ang araw nito, pangako ng mga magsing irog sa kanilang mga mahal sa buhay. Everyday daw ay Valentine's Day. Bernadette? Salamat, Gretchen Malalad. Para sa iba naman nating kababayan, hindi naman daw kailangan maging magastos para lamang makapiling ang iyong minamahal sa espesyal na araw na ito. Nagpapatrol, Jenny Reyes. Sa tugtog na nakadlakad at kulay sa paligid, talaga nga naman daw love is in the air. Isa ang Luneta Park sa mga puntahan ng mga magkasintahang gustong mag-date. Palakad-lakad, pahiga-higa. Mabilis daw ang andar ng oras kahit walang ginagawa. Wala ring masyadong gastos dahil pwede ka namang magbaon na ng pagkain. Kung gusto nyo ng higaan, 20 pesos lang may panglatag na. Ang magkasintahang Jackie Lu at Doming, unang Valentine's Day ito. Once a year lang naman nangyayari ito. Kaya wala namang trabaho. Pasyal-pasyal na. Kasi po walang bayad, ganun. Minus gastos. Tsaka yung mga anak ko, mapabayaan ko lang silang magtatatakbo na walang disgrasya. Dalaga pa yung asawa ko. Dito kami madalas na masyal. Ayun, hanggang nagkaanak kami, dito pa rin. Konting soft drinks at tinapay lang, solved na daw ang date nila. Pero di lang pang lovers ang Luneta ngayong Araw ng Mga Puso. Ngayon din ang International Pyro Musical Competition sa Mall of Asia. Pero dahil sa kamahalan ng tiket, nagkasya na lang ang ilan sa pagtanaw sa fireworks sa di kalayuan. Sa dinami-rami ng holiday sa kalendaryong Pinoy, di raw naiiba ang diwa ng Valentine's Day. Hindi nasusukat sa pera o gastos ang halaga, kundi sa espesyal na taong inyong kasama. Jenny Reyes, Patrol ng Pilipino. Susunod. Mga Pinoy, kanya-kanyang paraan ng pagdiriwang sa Araw ng Mga Puso. Underwater renewal of vows sa mga mag-asawa patok sa 100 Islands. Mga presidentiable di rin nagpahuli dahil Valentine's Day itinodo ang panunuyo sa mga botante. At
Tatlong Pinoy wagi sa Pinoy Power 3 Latin Fury sa Las Vegas sa pagbabalik ng TV Patrol. Harap bukas ng Armed Forces of the Philippines sa Court of Appeals ang 43 health workers na hinihinalang miyembro ng New People's Army. Sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Romeo Bronner, batay na rin ito sa kautusan ni AFP Chief Victor Ibrado. Matatanda ang nabigo noong Biyernes ang 2nd Infantry Division ng Philippine Army na iharap sa Appeals Court ang tinaguriang Morong 43 dahil sa katwirang pangseguridad. Pebrero 6 nang arestuhin ang 43 health workers habang nasa isang seminar sa Morong Rizal. Nagpetisyon naman sa Korte Suprema ang kaanak ng ilang na inaresto para mapilitan ng AFP na ilutang ang tinaguriang Morong 43. Kapamilya, 86 na araw na lamang po bago ganapin ang kauna-unahang automated elections dito sa bansa. Sa Araw ng Puso, mga botante ang mistulang diligawan at sinuyo ng mga presidentiables sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagpapatrol si Cecilar Dizabal. Lumipad sa Cagayan de Oro si dating Pangulong Joseph Estrada para makipagkita sa iba't ibang religious group. Pagkatapos ay nagtungo siya sa Davao City para sa basbas ni Pastor Apollo Quiboloy kasunod ng anibersaryo ng Kingdom of Jesus Christ. Mga karamihan dito, mga masa. Kaya ako'y nagsisihan. Marami natutulungan na mahirap dito. Pero kahati ni Erap sa atensyon ni Pastor Apollo Quiboloy si Gilbert Teodoro. Kasama ang kanyang asawang si Congresswoman Nikki, doon na rin nagdiwang ng Araw ng Mga Puso ang mag-asawang Teodoro. Nasa Davao rin si Senador Dick Gordon, pero imbes na kanyang asawa ang kadate, si Bayani Fernando ang kanyang kasama sa pangangampanya. Dumalaw naman si Brother Eddie Villanueva sa Chinese community sa Binondo, Maynila sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Kinikilala namin sa Bangon Pilipinas ang napakahalagang role ng Filipino-Chinese group sa ating bansa. Nagtungo naman si Senador Jambi Madrigal sa La Mesa Eco Park. Susunod na lang daw ang date nilang mag-asawa. We will be doing some prayers with some friends tonight with my husband. Patunay na sa Araw ng Mga Puso, todo kayod pa rin ang mga kandidato sa panliligaw sa mga botante. Cecilar Dizabal, Patrol ng Pilipino. Nakuha naman ni Gilbert Teodoro ang boto ng mga Atenista. Sa mock elections na isinagawa sa mga estudyante ng Ateneo, nakuha ng lasalistang si Teodoro ang mas maraming boto na 598 kontra sa Atenistang pinsan na si Senador Noynoy Aquino na nakakuha naman ng 589 votes. Ang mock polls ay isinagawa ng Sangguniang at Ateneo Commission on Elections at inaasahang masusundan pa habang mas lalong papalapit ang halalan. Underwater renewal of vows naman ang gimmick sa 100 Islands sa Alaminos, Pangasinan ngayong Araw ng Mga Puso. Mula Pangasinan nagpapatrol, Cory Quintos. 2 taon nang nagsasama sina Jason at Myra Llavore bilang mag-asawa. Pareho silang mahilig sa pagdadive. Pero ngayong araw, nangyari ang pinaka-memorable nilang karanasan sa ilalim ng dagat. Dahil sa Araw ng Mga Puso, muli silang nagpakasal. Pero imbes na trahe de boda at barong, diving suit ang kanilang suot. Kinakabahan niya. First time to renew vows and underwater pa. Ito na yung pinaka-memorable experience for us. Sa ilalim ng 100 Islands sa Alaminos, Pangasinan, dumaan sila sa mga honor guards na imbes espada, pinsang itinaas para daanan ng mag-asawa. Gamit ang sign language, muling nanumpa ng wagas at habang buhay na pagmamahala ng mag-asawang Llavore. Nagkaroon din ng renewal of vows sa beach kasama ang dalawa pang pares. Kung ang Las Vegas ay wedding capital of the US, the 100 Islands, Alaminos City, as the underwater wedding capital of the country. Balak naman ng lokal na pamahalaan na gawing taon-taon ang aktibidad na ito tuwing Araw ng Mga Puso. Cory Quintos, Patrol ng Pilipino, Pangasinan. Panalo ang 3 sa 5 Pinoy boxers na nakipagbakbakan sa mga Latino sa Pinoy Power 3, Latin Fury 13 sa Las Vegas, Nevada. Nagpapatrol, Dayan Casillero. Si Z. Gores hindi pinalampasan ang pagkakataon na panoorin ang kapwa boksingero bago siya umuwi ng Pilipinas sa Martes. Sorpresa naman ang pagdating ni Manny Pacquiao na bumiyahe mula sa Los Angeles para magbigay suporta sa mandirigmang Pinoy.
Sinimula ng welterweight na si Mark Meligan ang atake ng mga Pinoy. 2 beses binabagsak ni Meligan ang kalaban na si Raymond Gatica. Duguan ng kalaban, hininto ang laban sa 6th round. Panalo ang Pinoy via TKO. Walang power yung suntok niya, parang sampa lang eh. Maganda ang kondisyon ni Bernabe Concepcion, kalaban ng Puerto Rican na si Mario Santiago. Umabot ng 10 rounds ang laban. Panalo via unanimous decision ang Pinoy. Ginawa niya lahat ng makakaya niya para manalo siya, pero sa kabila ng lahat po, pinagpalad pa rin ako. Bigo naman ang Boholano na si Ciso Morales na makuha ang world title kay Fernando Montiel ng Mexico. First round pa lang, bagsak na si Morales matapos makatanggap ng suntok sa gitna ng tiyan. Hindi rin sinwerte si Jerry Fearless Penelosa sa laban kay Eric Morel ng Puerto Rico. Duguan ang mukha ng Pinoy dahil sa 2 accidental headbutt. Tinuloy ni Jerry ang atake hanggang sa closing bell pero binigay pa rin ang laban kay Morel via split decision. Sa main bout, umarangkada si Nonito Donaire Jr. kalaban ng Meksikano na si Manuel Chango Vargas. Isang left uppercut sa 3rd round ang nagpabagsak kay Vargas. Panalo via knockout ang The Filipino Flash. Gagawin ko lahat, in shape ako. So doon, sinabi ng corner ko na si Robert at Jonathan, sabi nila relax lang. Diane Castillejo, patron ng Pilipino, Las Vegas, Nevada. At susunod, PBB Double Up Big Winner Melay, approve na sa danay ng ka-love team na si Jason. Yan sa pagbabalik ng TV Patrol, Linggo. Pumanaw na si dating Transportation Secretary Josie Licauco dahil sa cardiopulmonary arrest kaninang alas 5 ng madaling araw. Binawian ng buhay ang 75 taong gulang na si Licauco halos 2 linggo matapos siyang ma-stroke at makoma sa Hong Kong. Miyerkules nang siya iuwi ng bansa. Nakaburo lang kanyang mga abo sa Santuario de San Antonio sa Forbes Park, Makati. Hinikayat ng ABS-CBN Foundation ang mga residente ng tenement house sa Paco, Maynila na maglinis ng kapaligiran. Sinabi ni ABS-CBN Foundation Managing Director Gina Lopez, importanteng masanay ang mga nakatira malapit sa maestero sa pagpapanatili ng kalinisan sa kanilang kapaligiran. Bahagi pa rin ito ng proyektong Kapit Bisig para sa Ilog Pasig na naglalayong linisin ang Pasig River. mga kapamilya, 7 taon na po ang TV Patrol Sabado at TV Patrol Linggo. 7 taon ng walang patid at tuloy-tuloy na paghahatid ng mga balita. Kung kaya't umasa po kayo na magpapatuloy, di lamang po ang aming pagbibigay impormasyon, kundi lalo't higit ang dekalidad na serbisyo publiko sa sambayan ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.